Mga kababayan, ay naku. Oh, alam niyo naman po kung ano ang nangyari kay Vince Tañada at doon sa palabas niyang Ako si Bitoy, mga kababayan. So ngayon po, ano po ang nangyari kay Vince Tañada? Nakalagay dito sa post niya, "Iba yung pakiramdam ko, ah." So hulaan po natin kung ano kaya ang nararamdaman ni Vince Tañada. Unang-una, doon sa pagka-egol nung kanyang palabas. So sa tingin ko, masama ang pakiramdam, sumama ang pakiramdam. Eh, ikaw ba naman, 'no? Simulat sa pool mag-expect ka na yung pelikula mo ay papanoorin ng sambayanang Pilipino. Tapos nung dumating na ang araw na ipinapalabas na, ay putragis, walang nanood. Iilan lang ang nanood. Ano, yung iba, merong mga ticket, merong mga nagpa-reserve, tapos hindi pa sumipot, ng Indian pa. So, sabi ko sa sarili ko, siguro itong nararamdaman ni Vince Tañada, eh, sumama ang pakiramdam. Puso, isipan, at kung ano-ano pa. Oo. Tapos, pangalawa, asar talo palagi kay Direk Darryl Yap. Ano po, asar talo pa. Biruin mo ba naman, inumpisahan nila na asarin ng asarin, na talaga namang pagmalakihan yung Made in Malacanang, etong Murder or Murderer, tapos ngayon ang ending, Karma. Ang ending, dun pala sa pelikula nila ang walang manonood. Sakit sa ulo niya, kati sa ulo siguro niyan, ano? Oh my God. Tapos yung isang direktor, oh, wala na, hindi na din natin naramdaman. Yung isang direktor na kung tawagin yung mga movie ni Direk Darryl Yap ay katarantaduhang pelikula, ngayon nakarma din. Yung pelikula nila ang halos hindi pinapanood ng taong bayan. Baka magkakasakit si Vince Tañada 'no, wag naman po sana. Naku, baka kasi po ganito 'yan, siyempre kung nagpaplano na sila 'no, nagpaplano na sila na magkaroon ng kasunod etong Ako si Ninoy, baka sila may plano pero yung mga producer wala ng kaplano-plano. Baka nga ultimo si Vince Tañada wala ng planong sundan 'yan, eh, 'di ba po? Paanong hindi naman sasama yung pakiramdam? Biruin niyo po, pati po yung mga Pinklawans, yung mga kakampink, hindi po sumipot. Eh, nagkaroon lang yata ng napakaraming taong nanonood dun sa premiere night nila, eh, kumbaga yung sila-sila. Biruin niyo pati si Gwanson, ha? Hanggang ngayon wala akong nararamdaman na si Gwanson ay nanood nung Ako si Bitoy niya. Yun ang masakit, 'no? Eh, kapagka ganyan naman po talaga ang kalakalan, ganyan ang nangyari, iwan sa ere, sasama naman po talaga ang inyong pakiramdam po. Eh, mga kababayan, ngayong araw si Darryl Yap, si Direktor Darryl Yap, bagong gupit, aba, fresh, 'no? Walang ka-stress-stress. Siguro si Direktor Darryl Yap, 10 ng kasamahan niya doon sa Martyr or Murderer at Made in Malacanang, eh, baka mga nagpe-prepare na po 'yan dito sa paparating na Mabuhay Aloha Mabuhay. Yung sila yung kinukutya, sila ngayon ang nagtatagumpay, mga kababayan. Yung sila yung sinasabihan na kasinungalingan ang movie na ginagawa ninyo. Sila ngayon ang masasarap ang pakiramdam, 'di po ba? Isa pa po sa pinakamayang Pilipino ang nagmamahal sa'yo at tumatangkilik doon sa iyong
pelikula ginawa. Subukan kaya nilang mag-imbento 'no, si Vince Tañada mahilig namang magpapa-posing ng nakagano'n na akala mo'y anime yung magpapakita ng saging. Si Cherry Pie Pikachu naman yung oh, may subo-subong saging. Oh, tapos ang direktor nila si Direk Joel Lamangon. Direk, bumalik ka na sa pag-aano, sa pagdi-direct. Ikaw naman masyado ka naman tamponero 'no. Hindi lang tinangkilik yung Oras de Peligro mo, umalis ka na, nag-artista ka na lang kay Coco. Ay naku. So, i-direct mo 'tong dalawa na 'to, Direk Joel. Ano, gumawa kayo ng pelikula, yung pelikula na talagang papatok sa takilya. Alam niyo kung ano yon? Yung kagaya nung mga biyak na pelikula. Biruin mo yung leading actor mo parang magpapakita ng saging, yung leading actress mo na si Cherry Pie Picache kumakain ng saging dun sa unang pelikula niya. Tapos ikaw, mahilig ka dun sa mga ganong pelikula, di bagay-bagay po kayo. Hindi yung ganito na ipinipilit ninyo, 'no, ipinipilit ninyo yung hindi ninyo forte. Ano sabi nung kakamping, "Direk Vince, sa susunod na gagawa ka ng pelikula, 'wag namang musical para maintindihan ng taong bayan." Sakit nun, 'di ba? So yun kasi yung forte ni Vince Tañada. Tapos pinipilit niya na pumunta dito sa film industry, 'no? Sabay ihahalo niya yung musical. Ano yun? "Papatayin na kita." May gano'n habang binabaril ano, "Aray, aray, aray." Oh, 'di ba? Hindi bagay. Tapos naman, hmm, ang forte ni Joel Lamangan, yung medyo pahubo-hubo. Tapos biglang magdi-discuss nung mga parang history, ay ano ba yun? Puwede alamin niyo o kaya kung gusto niyo talagang magkaroon ng halong history itong palabas ninyo, alamin niyo yung history ng linis tubo. Saan ba nagmula ang paglilinis ng tubo? O yan gano'n, 'di ba? O tapos ayoko na magsalita. O 'di ba puwedeng gano'n, bagay na bagay, 'di po ba? Hindi yung ipipilit ninyo na hindi niyo naman forte yung paggawa ng mga history, tapos kulang sa research, so ang ending flop, flop lahat ng pelikula ninyo. Kaya ang ending, eto, iba yung pakiramdam ni Vince Tañada. Direk Vince, tingin ko umpisa mo na mag-medical, 'no, para or alaksan para gumaan-gaan na